Isa sa mga pinakaaabangang laban sa isabuhay tournament ay ang paghaharap ni Shehi at Bagsik, dalawang MCing magkaiba ang estilo, ngunit parehong may kakayahang magdikta ng takbo ng isang battle. Hindi lamang ito laban ng veterano kontra sa mas bagong pangalan, kundi paghahambing din ng dalawang magkaibang paraan ng pagbuo at paghahatid ng materyal. Sa pag-a-analyze ng battle na ito, mahalagang suriin hindi lang kung sino ang may mas maraming malalakas na punchline, kundi kung sino ang mas naging epektibo sa paggamit ng kanilang mga kalakasan sa loob ng 3 rounds. Isa sa mga pangunahing aspeto na dapat pagtuunan ng pansin ay ang kalidad ng kanilang pagsusulat. Kilala si Shehi sa paggawa ng mga layered na bara, mahahabang setup, psychological angles, at mga konseptong kadalasang nangangailangan ng pangalawa o pangatlong pakikinig bago lubos na ma-appreciate. Samantala, mas nakasentro naman ang estilo ni Bagsik sa diretsahan at agarang impact gamit ang agresibong delivery at mga punchline na madaling makuha ng live audience. Magandang obserbahan kung alin sa dalawang approach ang mas naging epektibo sa kabuuan ng battle. Mahalaga ring tingnan ang pagpili ng mga angle ng bawat MC. Maaaring manggaling ang kanilang mga atake sa career ng kalaban, mga nakaraang performances, personalidad, reputasyon sa liga, o maging sa kanilang imahe bilang battle rapper. Higit sa lahat, dapat suriin kung bago ba ang mga anggulong ginamit o inuulit lamang ang mga nauna nang naisulat laban sa kanilang kalaban. Sa battle rap, hindi sapat na tama ang punto. Mas tumitindi ang epekto kapag sariwa at mahusay ang presentasyon ng ideya. Bilang bahagi ng isabuhay tournament, dapat ding pagmasdan ang naging strategy ng bawat MC. Posibleng may mga material silang piniling itabi para sa mga susunod na rounds, o maaaring inilabas na agad nila ang pinakamabibigat nilang baon. Makikita rin dito kung gaano kahusay ang kanilang pagpaplano sa bawat round, kung may malinaw na progression mula sa simula hanggang sa pinakamalalakas na haymaker, at kung naging consistent ba ang kalidad ng kanilang sulat hanggang sa huling linya. Hindi rin maaaring ihiwalay ang delivery sa pagsusulat. Mahalaga ang projection ng boses, pacing, timing, confidence, crowd control, at conviction sa bawat bara. May mga pagkakataong ang simpleng punchline ay mas nagiging mabigat dahil sa tamang execution, habang ang komplikadong konsepto ay maaaring mawalan ng impact kapag hindi malinaw ang pagkakahatid. Dapat ding obserbahan ang body language, eye contact, at kakayahan nilang kontrolin ang reaksyon ng audience sa bawat round. Sa kabuuan, ang laban ni Shehi at Bagsik ay magandang halimbawa ng paghaharap ng magkaibang battle philosophies. Ang analysis ay hindi lamang dapat nakabatay sa dami ng malalakas na bara, kundi sa pagiging epektibo ng kanilang mga angle, consistency ng material, kalidad ng pagsusulat, execution sa entablado, at kakayahang gawing memorable ang bawat round. Sa huli, ang tunay na lamang ay makikita sa kung sino ang mas mahusay na naipakita ang kabuuan ng kanyang game plan sa ilalim ng pressure ng isa sa pinakamahalagang torneo ng flip-top. Ang greatest predictor ng future behavior ay ang past behavior natin. And the math is mathing. Bantayan mo anak nyo, posible niyang gasain. Oh, ganyan umanggel. Real talk. May purpose na maganda. O pag uwi niyan mamaya, magpa-practice din yan sumilip ng butas sa puki ng anak niya. Di ba, ganyan gusto mo? Kasi saktan daw ang kalaban ang goal neto. Alam mo kung ano masakit? Yung mahambing sa'yo, tarantado, wala tayong pagkakapareho. Nagbubukas ka lang ng Facebook, tas gagawan mo ng kwento. Nagbubukas ako ng isip, kada may nakakadwelo. Bawat sinasabi, may purpose, bagay na wala ka. Puro ka lang bla 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 pamilya, bla 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 asawa. Kahit may ibang way, yun ang favorite niyang ruta. Same shit yung name, may edit lang po niya. Plain, basic, the creative basura. Ano gusto mo? Bumaba ako sa level ni EJ? Anak mong babae, rapin ko ngayon? Fuck that. Di ako gaya niyong mga desperadong tanga. Saka,
andyan ka naman ng tatay niyang rapist na gagawa nun sa kanya. College days nagkakaso sa tondo ng molestya ng bata. Yung 12 years old kinantot ng walang konsensya o awa. Sa hirap ng buhay yung kabila nakipag-areglo na lang. Sila naman dahil sa hiya lumipat ng Bulacan. Butya, may something in common pala si Apex at Bagsik. Parehong nagpumilit pumasok pagdating sa loob na patalsik. Ngayon, congrats, may anak ka na. Babae pa talaga. Pero sabi ng iba, karma. Pero bata, babae, blessing yun sa kanya. Kasi kahit marinig siya magsabi ng who's your daddy, walang magtataka. Playtime lang maiisip ni mami, kinakantot niya na pala. Ano pangalan ng baby girl mo? Max, hindi ba? Ano yan, pag walang nakatingin, dinadagdagan ng Viva? Pag umiiyak siya, anong pacifier? Burat mo? Pag inaantok, ano yung lalabay? Buksan mo, papasukin ako. I love you, Max. Tara, makipag-make love ka sa akin. Come, kiss mo itlog ko. Alam mo, diyan ka galing. You came from my cum and this is where my cum comes from. Sino? Paanong talo? Kung pagkatapos ng laban, pangalan ko sigaw ng tao kasi nakita nila na mas may honor pa ako kaysa sa sundalo. Paanong talo? Kung pinangako ko sa sariling di ko dadamay anak niyang bago at kahit dinamay sa akin, di ako gumanti. Tama na yung biruan. Gusto mo na seryosohan? Yung linya ko na personalan na, hindi ko na kailangan yan. Sa mga susunod na linya, lalo kang masasaktan. Mag-usap tayo, di na parang magkalaban bilang tagahanga lang. Anak mong babae, rapin ko ngayon? Fuck that. Di ako gaya niyong mga desperadong tanga. Saka, andyan ka naman ng tatay niyang rapist na gagawa nun sa kanya. College days nagkakaso sa tondo ng molestya ng bata. Yo! Last! Game! Yo! Game! Alam ko na yung chance akong manalo dito, katiting. Ano, magpapanggap ka na? Pero di mo inaayos yung basura mong ugali. Ano ba naman yan, yung mga English? English ka pa kasi. Di mo naman kayang i-pronounce na maayos. Ano ba naman yan, yung mga English ka pa kasi. Di mo naman kayang i-pronounce na maayos. Alam mo, buong round mo, habang nakikinig ako, magre-rebat ba ako? Tangina, kailan ba ito matatapos? Ay, nako, Bagsik. Tapos ganun din gagawin mo sa anak mo na si Cray. Tingin mo ba sa pagbababad mo sa games ngayon, hindi kayo the same? Tapos parang kanina, ipagyayabang mo na successful ka. Bakit? Kasi ikaw yung mas mayaman? Kaya nga dapat di na yan nabiyayaan ng supling kasi baka magaya lang din sa anak ni Kuya Kim. Di ba yan yung dahilan kung ba't ang dami mong complain? Galit ka dun sa nanay mo kasi iniwan niya kayo para yung needs mo masustain. Kaya nasipa yan sa college kasi nga wala yung class. Yung frustration niya sa buhay sa kanta nilalabas. Kung sa bagay, pag tumira ka ng nanay, papasa ka sa batas. Natutuwa kaya sa'yo si Lolo Alan Alcala? Ano kala mo sa dream match? Mananalo ka sa dream match mo? Managinip ka dyan. Hindi lang rich in protein, may iron pang kasama. Sa bagay, sanay nga pala yan maghain ng fabricated na bara. You're saying, nagpakahirap kang pumasok para i-take for granted yung liga? Patitiwala ni Enigma? So hindi ka pala professional. Pinangarap mo to ng matagal. Ano yung 12 mong talo? Intentional? Pero kahit tumodo ka ngayon, resulta di magbabago. Mananalo ka lang sa akin sa paramihan ng talo. At since magpapalusot lang din, unahan ko na ang batang to. Hindi mo kasalanan na matalo. Siya'y kalaban mo. Yo, game! Sa Angat konti. Yo!
Sa pinakita mo ngayon, masasabi ko, lupit. Buti kahit galing injury, marunong ka pa rin humit. Parang si Tyson Fury lang na veteranong bumalik. Nag-aasam pa na mag-champion yan ulit, pero bagsak yan sa sahig kasi kalaban mo usik. Yun na ba? Yung sinasabi niyong kasing lakas ng hydrogen na madalas kong nababasa dun sa news at article, kahit galing pa sa hell, nag-aapoy mo na papel, punong-puno tong gasolina, babalik kita sa shell. Yung bala nga lang ng sundalo, di mo kayang salagin. Nagkamali ka ng sulpot, nakakalimot ka pa atang nasa gera ka pa, sir. Kaya yung crosser priniper na parang malapa ni sir. Kapag si mata yung lumitaw may nakatutok na barel, raratratin to gamit yung dala kong bagong caliber. Raratratin to gamit yung dala kong bagong caliber kahit ilang diameter tumatagos to sa pader. Tatadtaren sabay ibabaon sa lupa. Ang patuan masaker. Ibabalik ko na sa'yo yung hiniram ko na estilo. Mas matalas na ngayon yung pantatara kong kutsilyo. Nung ako yung gumagamit, lalo yung naging pulido. Di ba kahit sa dilem, mas delikado yung anino? Kaso lang lugi ako kung sa reaction lang babase. Lalo pag yung mga crowd ngayong gabi hindi balanse. Siyempre, mas papaboran pag masikat yung nagsasabi kahit na gamit na dati yung gamitin mong atake. Kaso lang, ganun pa rin, mapa-examan o sa battle niya, bagsak pa rin sa bar. Ako yung pinakamahirap mo na subject, sa akin di ka tatagal. Hindi tapos nung college, ngayon alam ko na kung ba't wala ka sa aral. Di ba sabi mo kay Abra lately, lalo siyang naging sablay? Yung buhay niya lalong nasira after when his mother died. Pero aminin mo yung totoo, naiinggit ka deep inside. Cause your mother is still alive. Pero para sa kanya, matagal na siyang patay. Ano pangalan niya? Mami Luisa? Hello po, Mami Luisa. Kumusta po dyan sa Japan? Kaso lang lugi ako kung sa reaction lang babase. Lalo pag yung mga crowd ngayong gabi hindi balanse. Siyempre, mas papaboran pag masikat yung nagsasabi kahit na gamit na dati yung gamitin mong atake. Alam kong babanatan mo ako ng rape na angle. Matagal na kitang basa. Hindi 100%. Pero nung battle, sisiguraduhin ko ako mananalo. Pagsik, ayusin mo naman yung kwento. Kasi nag-try out ka ng 3 beses. Ew, kahit ang haba ng pila. So you're saying, nagpakahirap kang pumasok para i-take for granted yung liga? Sabay nagfe-flex pa sa battle na mayaman kaysa malakas negosyo nila. Pagkatapos naman ng laban, bilhin na kayo chili garlic, 35 pesos isa. Walang masama. Pero battle rap nakakanipis siya ng aura. Tangina mo, di ka na nga makaspit ng quotable, nag-iisip ka pa ng quota. Paborito na itong nilalait, pamilya, pera, trabaho ng kalaban. O anong mapiling matapat sa taong di mo kayang yabangan? Balita ko, call center agent daw ang hayop na yan. Oh, 2 taon mong sahod, 1 laban ko lang. Sabi kay Batas, nasira kasi laptop ko, kaya 2 years akong di nakagawa ng kanta. Ay, wala kang PC? Oh, pampiso net, papalitan mong barya. Mura lang MacBook Nasa... Sorry guys, yung presyo di ko alam. Nung bumalik kasi ko, yung presyo di ko tinignan. Anyari, kala ko ba dami kang pera sa bangko? Wala kang cash? How about credit card? Yung credit card mo, limitado? Sobrang talunan, daig din ng mga adik sa kanto. Buti sila para sa pangarap benta, pati gamit sa lababo. Ito puro dahilan lagi kada nadedehado, hindi mahal yung laptop. Yung pag nagbanggit ng personals, talagang ambobo. Sakto binanggit yung kapatid kong nasa Japan kasi yung round mo nakakaantok, yo. Kaya dito, Bagsik. Alam mo, nung round 1 mo kay Cygnus, bilib na sana ako sa'yo. Kasi inamin niya na dati puro siya imbento, pero magsispit na daw ng totoo.
Kaso sa sumunod na mga linya, aking napagtanto, sinungaling talaga to. Sabi ba naman, ito ang comeback ng idol nyo. Lo, idol? O lolo, wala may idol sa'yo? Ano a-idolin sa'yo? Rhyme scheme mong mahaba, parang baba ni Kilan? Mataas na rhyme count, pero meaning wala namang bilang? Palamuti lang, aanhin yan kung fake dinudura mo. Reality at sinasabi, dapat ang tinutugma mo. Kasi laban niya kay... Sino ba yon? C9, hindi. Yung isa pa. Sino yon? Letter C din. Sequence. Kasi laban niya kay Sequence. Hindi daw. Tangina, no? Mga walang kwentang MC kasi. Hindi ko maalala. Laban niya kay Sequence. Hindi daw siya handa. Yung pag nagbanggit ng personals, talagang ambobo. Sakto binanggit yung kapatid kong nasa Japan kasi yung round mo nakaka-antok, yo. Kaya dito, bagsik. Fake news peddler talaga. Sana nabatid nyo na ngayon. Ayu Kobayashi, pinsan ko, bobo, kapatid ko yun. Ano ba naman? Yun pa lang yung intro. Kaya wag kayong mag-alala kasi may bago akong info. Kumusta na yung pinsan mong si Ayu Kobayashi? Sana lalong lumala yung tabingi niya sa mukha na may Bell's palsy. Sobrang hirap pagkausap, laging chappy. Mas abnoy pa yung itsura niya kay Dambi. Sa lahat ng mga pic mo kasyang laging nakawaki para siyang si Boss Atan, nakalabas isang mata na si laki ng takoyaki. Hindi niya pa nararanasan buong buhay maging happy. Nagpakahasa at napuyat mag-ensayog ang umaga, humanda kang humilata, sobrang gigil kada banat ko ay para mong kalaban yung si Tyson bagong laya. Di lang 1-2 yung kargada. Pagka-jab may straight pambala, sabay right hook sa mukha niya, at kapag bubulagta na may kasamang uppercut pa natatama, sabay dahan natatatama kung si Tipsy sa liig, pues ngayon sa pulyong baba. Kahit subukan pumuga pa, pilit magtigas-tigasan kada bara babalandra para kang tinatakalan sa akin lang mayuyupito. Mauugayan walang takas para kang kinukulatang bagong pasok sa presinto. Yung suntok ko abot ng lagpas sa siko at hindi mo to mapipigilan sa lakas na parang presyo lang ng gas tumataas sa kada litro. Kahit ikaw yung paborito, pansimbag lang kita rito. Manood ka ng replay tapos yung dami ng sapak bilangin mo na lang sa video. Yung mukha mo di mo na malalabas na para bang si Rey Mysterio. Yun pa lang yung intro. Alam ko na gusto nyo ring mandamay pa ako ng konsino. Kaya wag kayong mag-alala kasi may bago akong info. Kumusta na yung pinsan mong si Ayu Kobayashi? Sana lalong lumala yung tabingi niya sa mukha na may Bell's palsy. Sobrang hirap pagkausap, laging chappy. Mas abnoy pa yung itsura niya kay Dambi. Sa lahat ng mga pic mo kasyang laging nakawaki para siyang si Boss Atan, nakalabas isang mata na si laki ng takoyaki. Hindi niya pa nararanasan buong buhay maging happy. Kasi di nyo siya pinapakita kapag merong birthday party. Tapos pagka pinapalo nyo yung gamit stick pang hockey, kaya traumatized yung bata at takot parang si Saki. Pero seryoso, yung si Shay, lagi yang nakagabay. Pina-insurance niya yung bata talagang mapagbigay para kumita siya ng pera pag maagang namatay. Nagkamali ka ng akala kung tingin mo kaya mo ako na mabata. Nagpakahasa at napuyat mag-ensayog ang umaga, humanda kang humilata, sobrang gigil kada banat ko ay para mong kalaban yung si Tyson bagong laya. Di lang 1-2 yung kargada.
Pagka-jab, may straight pambala, sabay right hook sa mukha niya. At kapag bubulagta na may kasamang uppercut pa natatama, sabay dahan, natatatama ko si Tipsy sa liig. Pues ngayon sa pulyong baba. Kahit subukan pumuga pa, pilit magtigas-tigasan kada bara babalandra para kang tinatakalan sa akin lang mayuyupito. Pero imbes maka-apek yung sulat lalong mas pinabangis para may sampal ko pabalik yung papakita ko ngayon kung ba't ako pang main event. Ikaw na raw yung mananalo Yun ang sabi dun sa FB. Pero kahit lumabas pa yung pambisay na tumalo kina Abra Patiloni o yung Shea versus Pukuda is not enough to face me. Tsaka Edney, mas malakas naman ka lang sa akin sa XP. Pangalan ko yung aangat sa'yo, retirement lang ng jersey. Kaya rest in peace and babagsak sa kada shot para nasobrahan sa MP. Naka-ready na yung clips na mas mahaba pa kay Wemby. Mercy, uubusin yung laman ng magazine hanggang ma-empty. Kung tingin mong easy lang ako ma-FT, edi let's see. Ngayon sa isa buhay lalong mas magiging deadly. Nagkamali ka ng entry, Jeffrey Dahmer gagawin ko sa'yo dirty. Mas masahol pa kay Pepsi, walang mercy kada upa ko di rent-free. Madya-jetly, mas smooth pa to kay Presley. Pag dumemsi, isang lefty na sa Gedli, siguradong epilepsy. Kahit ikaw yung paborito, punching bag lang kita rito. Manood ka ng replay tapos yung dami ng sapak, bilangin mo na lang sa video. Yung mukha mo di mo na malalabas na para bang si Rey Mysterio. Dadalhin kita kay Kristo. Yung mata di nadidilat parang tropa lang ni Pio. Naarik, hindi lahat ng may boses deserving ng mikropono. Inaasar mo yung talo ko, ganun ka rin naman dati. Pero imbes maka-apek, mas pinabangis yung loose. Pero imbes maka-apek yung sulat lalong mas pinabangis para may sampal ko pabalik yung papakita ko ngayon kung ba't ako pang main event. Hoy sabit! Di porket nagtapat tayo, kahanay na kita. Walang talento, walang pangalan, di mo deserve yung ganto. Irrelevant ka sa movement, parang sapatos ni Righteous. Sa sobrang angat, hindi masundan ng mga nasa baba yung yapak. Di galing sa itlog ko yan, libag lang sa singit ko to. Wala kang maipagyayabang, tatak mo sa isip mo to. Majay, wala kang int, iho. Puro ka lang chismis, puro ka mag-aanak dinidis mo. Kaya imbis boto makuha, kuhang-kuha yung inis ko. Hoy Julianico, tigilan mo gamit mong stilo. Ikaw ang cringe mo! Nagpiprint pa ng screenshot. Para maging convincing, kailangan mo pa ng resibo? Sa sobrang bobo mo magsulat, unang di naniniwala sa sulat mo, ikaw mismo. Lahat ng opinion neto, garbage. Dapat ang manahimik, mga tulad mo na di alam yung sinasabi. Naarik, hindi lahat ng may boses deserving ng mikropono. Pag kinukumpara kami, ayaw pa, ang daming arte. Inaasar mo yung talo ko, ganun ka rin naman dati. Yung mga tao sobrang dami-dami dyan sa akin na maliit. Pero imbes maka-apek, mas pinabangis yung loose. Pero imbes maka-apek yung sulat lalong mas pinabangis para may sampal ko pabalik yung papakita ko ngayon kung ba't ako pang main event. Walang talento, walang pangalan, di mo deserve yung ganto. Ang Kiko versus ko, kahit apelido, 1/3 ko lang to. Yung concept ng laban, ganda sana. Yung timing lang nakakaalarma. Kasi yung match-up parang paglabas ni Badang sa kanyang mama. Masyadong maaga. Kasi bukod sa 3 beses nag-tryout, 1 dosenang talo, ano pa bang nagawa niya? O di ba? Parang nanay ni Abra. Wala na! Arik, ayaw kitang pangunahan. Pero ang iyong pag-welcome sa kanya'y mistake. You let him cook pero walang battle na well done. Dapat dito sipain. Balo na nga, lahat pa ng battle halos walang views. Paano? Irrelevant ka sa movement, parang sapatos ni Righteous.
And he's supposed to what? Fill my shoes? Porket mahilig siya sa personal, siya nawawala kong anak. Well, it does make sense na nawawala to pagkat yung personals ko ibang level. Sa sobrang angat, hindi masundan ng mga nasa baba yung yapak. Ito'y ceiling versus floor. Mababa ka pa sa talampakan. Pero boses bayani ag bayani. Pero hindi lang boses yung pangit eh. Basic din sinasabi. Parang 1 plus 1 equals 2 plus 2 equals 4 plus 4 equals 8. Doblehin ang 8 tayo'y mag... Pero alam mo ba, one time nag-bars to. Sabi, sunog ka, ito'y parang ogre magi na may Aghanim's wizard. Sabi niya kay Castillo, Una, it's ogre magi, not magi. Pero okay lang, Pilipino. Kaso anong Aghanim's wizard? Aghanim's scepter, tanga! Huwag ka kasi trying hard magpabibo. Partida yung linya may wizard pero walang talino. Dapat ang pag-aral sa reference. Pangarap niya to mula pa noon. Nung nalaman niyang ako makakalaban, tong talunan, nagtatatalon. Nay, tay, yung name ko andon sa taas ng heavyweights at kampyon. Sa sobrang proud yung poster pinatarpulin. Nasa gate nila ngayon. Hoy, sabit! Di porket nagtapat tayo, kahanay na kita. Lakas ko lang mandamay, pati sa main event, nadamay pa kita. Walang talento, walang pangalan, di mo deserve yung ganto. Ongki ko versus ko, kahit apelido, 1/3 ko lang to. Yung concept ng laban, ganda sana. Yung timing lang nakakaalarma. Kasi yung match-up parang paglabas ni Badang sa kanyang mama. Masyadong maaga. Meron pa yung intro. Personalan na! Na para bang ibang sinasabi niyan, purong lirisismo. Puro ka lang chismis. Puro ka mag-aanak dinidis mo. Kaya imbis boto makuha, kuhang-kuha yung inis ko. Isa sa mga pinaka-intrigang matchup sa event ay ang pagitan ni Katana at Invictus, dalawang MCing kapwa kinikilala sa kanilang kakayahan sa technical writing, ngunit may magkaibang paraan ng pag-execute sa entablado. Pareho silang may kakayahang bumuo ng komplikadong rhyme schemes at malalalim na konsepto, ngunit nagkakaiba sa paraan ng paghahatid ng kanilang material. Dahil dito, inaasahang magiging sentro ng usapan ang balanse sa pagitan ng pen game at performance sa laban na ito. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng analysis ay ang antas ng technical writing ng bawat MC. Dapat pagmasdan ang paggamit nila ng multisyllabic rhymes, internal rhymes, chained punchlines, cadence changes, transitions, at kung gaano kakomplikado ang kabuuang istruktura ng kanilang rounds. Gayunpaman, hindi lamang dami ng technical na elemento ang dapat sukatin. Mas mahalagang alamin kung naging epektibo ba ang paggamit ng mga ito at kung malinaw pa rin bang naiparating ang mensahe sa live audience. Ang balanse sa pagitan ng pagiging komplikado at pagiging madaling maunawaan ay isa sa magiging malaking sukatan sa laban na ito. Hindi lahat ng pinakamahirap isulat ay siya ring pinakamalakas ang tama sa mismong entablado. Mahalaga ring pag-aralan ang kalidad at consistency ng kanilang mga punchline. Hindi sapat na marami ang suntok kung hindi naman mataas ang hit rate o hindi tumatatak pagkatapos ng battle. Dapat ding tingnan kung paano nila binuo ang bawat setup bago ang kanilang pinakamalalakas na haymaker at kung naging maayos ba ang progression ng bawat round. Kasama rin dito ang pagsusuri sa flow variation, breath control, pacing, at kakayahang magpalit ng cadence nang hindi naaapektuhan ang linaw ng delivery. Bukod sa pagsusulat, malaking bahagi rin ng analysis ang stage presence at performance. Mahalaga ang confidence, body language, eye contact, at kakayahang kontrolin ang crowd dahil may mga pagkakataong dito na babawi ang maliit na lamang ng kalaban sa pagsusulat.
Dapat ding obserbahan kung sino ang mas mahusay magdala ng momentum mula umpisa hanggang dulo, kung may mga bahagi bang bumagal ang kanilang rounds, o kung nagawa nilang panatilihing mataas ang enerhiya at interes ng audience sa buong laban. Sa kabuuan, ang laban ni Nakatana at Invictus ay isang paghaharap ng dalawang teknikal na battle MCs na may magkaibang interpretasyon ng pagiging epektibo sa entablado. Ang pinakamahalagang tanong sa analysis ay hindi lamang kung sino ang may pinakamahirap na rhyme schemes o pinakakomplikadong material, kundi kung sino ang mas matagumpay na naisalin ang kanyang pagsusulat tungo sa isang malinaw, epektibo at tumatak na performance. Sa battle na tulad nito, ang tunay na lamang ay makikita sa balanse ng technical writing, execution, crowd impact, at kabuuang presentasyon ng bawat round. Habang yung Ozang nagoholo parang batang multo, ako hanggang sa tono at saka sa punto. Kaya anong Hades ka't naglalagablab sa larong to? Kung sa underground ang mga namamayag pag natamod ko. Kasi siya manggaya yung motibo. Ano, kita nyo yung difference? Kasi tangin ang buhok yan. Anong akala mo, bagay? Pues hula ko lang, resulta to ng 10 taong tambay. Tanong paano ko nasabi? Napanood ko na sa random vid. 10 taon ka nang bumabattle sa mga minor league. Kaya katakataka talaga bakit tinatrato ka pang bagong kid. Pakatakatana ka pang stage name, sinasapo mo naman. Dapat ko nga ba to nakatakutan? Panalo baka matangay niya nga din? Ako nga ba'y nahatulan? Kalaunan ang nakatakda ba'y dadanasin? Tuloy ba yung handugan sa tagpuan? Naalak at tinapay ang pagkain? Cancel ang huling hapunan? Mga ubal, walang papatay sa akin! Ano, di ka naniniwala? Di ka naniniwala? Nagpapanggap lang akong Diyos? Ano ka, expert na diboto? Tingin mo di ako nagsasabi ng totoo? Na parang kwento ni Pinocchio? Di bistado na akong bistado, di talaga sa langit na yung trono. Oo, nagpapanggap lang akong Diyos. Ano bang aasahan mo sa demonyo? All may rason kung bakit nakadapa lahat ng lechon. Pagkapako, biglang naging tactical. Nilabas mga baril nga nadala. Bit-bit daw niya buong arsenal. Kala mo hitman talaga. Putang ina, sniper na nakaholo, oh. Almulim! Bayot halata. Putya masyadong malala. Sobrang dugyot pa ng muka, parang Armandong mataba. Sadyang mukha lang malamya. Oo, mukha kang matanda. Mukha ka na ng tomboy, tas mukha ka pang bakla. Kaya ba't ba siya nagpapahaba? Yung rason dyan ay mysterious. Di ko alam kung superstitious o malubhalang mami issues. Oo, langit lupa. Naghukay kang magkanda kuba ako. Para makapasok ng flip-top, lilibing kita sa muntin lupa na tog. Ginawa ko na din ang puntod. Para si Enigma, sure na makuha ako. Pues magaling man magsulat, halatado na pulpol. Isa kang malaking burat na nakatago sa bulbol. Kaya ba't bapalo ka mang away? Panay pasalo pa ng laway. Ako'y mauga kanyang pakay. Ang kaso mukha ka ng nanay. Pagtapos mag-champion, anong nagawa niyan? Sa PSP, pinagmukha lang tuta. Isa buhay champion, tas kangkong, 2 talo agad nakuha. Ako pagtapos mag-champion, game agad, handa dugo puy at pawis luha. Babad sa panalo, pero yung gutom gaya sumabay sa langit lupa. Tol, tatapatin kita. Wordplay, ang ika-ani mo'y ika-ika-ani mo'y pilay. Hindi. Ang ika-ani mo'y pilay. Yun yung wordplay na malakas. Pati kasama mong si Awit, tang-ina ka-vlog. Ka-vlog? Pag namatay ito sa harap ko, kasalanan mo to, boss. Kasalanan mo to, boss? Tang-ina, ano ba kala mo? Sobrang lalim nun na hindi namin nakuha. Palagay mo, sobrang komplikado mo na di ka maabot ng mga tulad naming tagalupa. Joke lang. Cut. Yo. Alam
Alam naman ang lahat na nag-PSP to, di ba? O, tinatanong ko lang. Wala akong balak na dyan ikay banatan. Pero neto ko lang nakita kinang ina, sumali ka pala ng matira mayaman. Kala ko sila ano lang yon, Shei, Mot, Sixth Threat. Sorry kung late ko nang nalaman. Alam mo namang mahirap matandaan yung mga nalalaglag sa round 1. Wordplay niyan, kundi sablay. Magulo yung meaning niyan palagi. Mo alam meaning nung kalahati. Pag bumitaw na yan ng Invictus type sheet na wordplay tapos walang kumagat, uulitin niya yung punchline, nakala mo sobrang tanga nating lahat. Matandating parang di ako makuha, parang gago. Kaya kayo nakuha, nag-tryouts kayo eh. Kahit kailan boss, nag-tryouts ba ako? Tol, kung sinabayan ko kayo noong 2015 at flip top ang inuna kong maasikaso, sinong kakantot nun sa call center na mga chicks na empleyado? Yo! O, tangina, eto na naman, yung ngayon lang ako nag-flip top. Tol, higa dito. Tol, magkakaiba tayo ng misyon dati. Kaya ka bitaw malumanay sa bigat ng espada niyang akay. Hindi mo na magawang humatin na unang nangawit at saka nangalay. Mabagal ka tanang inalay, dalawang kamay pinalalatay. Mabrelo ka palang putang ina mo ka kanina ka pa kinakatay. Bigain ng Mex hanggang tanggapin ng Fex sa junk. Nilabanan lang naman kita para magpalaki ng stats. Kasi lagi busy man sa bahay, pati ibang mga bagay. Madali ka pa rin ginawang tangat mahina kahit di magsanay. Pagkat hindi ka kahanay, dalagit ang sinalakay. Parang hiwang ginaha sa mga linya kasi pilit na mahalay. Ngayon, magkaedad lang tayo ha. Sadyang pang rookie ka pa rin habang ako ay veterano na. Hindi ka magaling aning, madaling gawin yung mga pambading nating. Katana di kita kasing talim, tinanggap lang kita para sa kaching-kaching. May nakalaban akong Snorlax. Pasyak mga baon naka-Pro Max kapag katapat kampyon na walang olats. Kasi kung nagpigil pa ako kay Pistol, tong sunod na to, mas matotodas. Flip top game! Yung round 2 mo, sino? Carlito? Alter Ego, Beta Test. Was JD81 aking semis. Kanya St. Ice nag-Ingles. Tas finals ko, Husky na left field, ikaw lip cram na depress. Round 1, pakita mo sa amin ano pa kaya mong gawin sa ngalan ng pag-ibig. Pati sa buhay ko, nilait. Eh yung round 1 mo nga, kay 30 lang ako na-impress. Pag-ibig, ba't mo pa nililimos? Be, di mo kailangan pagtripan si Enigma para lang mas mahalin ka ni Bigos. Alam mo, ang tunay na pagmamahal, wala yung kondisyon. Wala ding hinihingi na kapalit. Kahit di mo siya maipasok dito, mahalaga pag uwi mo, sa'yo pa din mananabik. Kahit sa panaginip na lang kayo nagpi-flip top, sa pagtulog, dapat di nag-aadik. Gumising ka at nang makita mo, ang tamis ng sandali ng kahapong di magbabalik. Hanggang sa dulo ng walang hanggan, sumpa mo kay Lance, panaloy kukunin mo ng pilit. Kahit ang puso'y wala nang maramdaman at wala na siya dito, pangako mo pa din ng nasa isip. Kahit si boss nagawa mong bulyawan dahil sigaw ng puso mo'y di mapapatahimik. Ang kadugaan mo, ang sneaky be. Andyan si Krega, di ba? Anduga, asan na ba yung Reaper eh? Finals niyan, bago matapos, boss, alam ko, maaalala mo pa to. Yung mga barakong huli ay ang pabaon lang sa'yo! Kala mo, aawayin ka, no? Wala eh, di daw available si GL. Halika nga dito, second choice ko. Handa ka ba sa kaganapang hahambalang? Di ko tinutuko yung handa mo. Ang tanong, handa ka na bang matanggalan ng yabang? Di porket champion ka, respeto kita. Dinedepende ang paggalang. Kahit sa first 2 minutes, wala kang malupit na punchline, wala kang dapat ikabahala. Basta sa pangatlong minuto, todo mo conviction, lahat ng bars mo na itatama. May hypnotize mo na kami nun na buong round mo yung nakakahanga. Limot na agad namin na kanina, 2 minutes kami sa'yo nakatunganga. Wala akong respeto sa title ng isa buhay pag di unang beses na pagsalang. Ano bang malakas kay Invictus?
conviction. Tuwing nabanat, atak na atak. Kahit wak yung linya, parang artista. Ganap na ganap.